Lord God, this morning, may this song be our prayer, Lord God. Draw me close to you. Never let me go. I lay it all down again to hear you say that I'm your friend. You are my desire. No one else will do. 'Cause nothing else could take your place. To feel the warmth of your embrace. Help me find a way, bring me back to you. You're all I want.
God, this morning. That is our prayer. Help me. Help us, Lord God, to be close to you, Lord God. To seek your presence, Lord God, in this morning, Panginoong Jesus. Nais naming makapiling ang inyong presensya. Lord, this morning, kayo nga po ang pumuno. Ngayon pa lamang po, Lord God, katagpuin niyo po ang bawat isa na uhaw sa inyo, Panginoong Jesus. Good morning, Radiance of Christ Ministries family. Magandang umaga sa inyong lahat. Ako po si Sister Nancy Santiago and narito po ako to once again lead you into prayer later on. But for now, tayo po ay mag-aral ng salita ng Panginoon. Still, we are on our theme, Spirit-Filled Family. So ang title po natin ngayong umaga ay Walk Not After the Ways of the World. Or sa Tagalog po, huwag lakaran ang sistema ng mundo. Or to make it more simple is ang tamang approach sa life. Kasi syempre, sa buhay po, tayo ay, sabi nga lumalakad tayo dito sa mundong ibabaw every day of our lives. No? But maybe you would think, paano yan? Meron na akong sariling sistema, or bata ako, no? For those who are young, parang I don't think I can really follow dahil meron akong sistema na gusto kong gawin every day. Or it's a digital world already na you are so exposed with different kinds of approaches in life and you want to try different things. But I tell you, na kapag tayo po ay sumunod sa Panginoon, kapag tayo ay nag-aral ng salita niya, ito po talaga ang makakatulong sa atin at makakapag-save sa atin sa maraming mga aksidente sa buhay. Mga bagay na ayaw na natin sanang ma-experience because this would create troubles in our lives. So, without further ado, I want you to join me in opening our Bibles in Psalm chapter 1, verses 1 to 3. Ito po yung unang chapter ng Psalm. Napakaganda po nito. Basahin po natin. Okay, I'm reading in the NIV version. Blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked, or stand in the way of sinners, or sit in the seat of mockers. But his delight is in the law of the Lord, and on his law he meditates day and night. He is like a tree planted by the streams of water, which yields its fruit in season, and whose leaf does not wither. Whatever he does prospers. Ang ganda po, di ba? So basahin naman natin dito medyo, I'm starting to read in this new version, no? Ang Bible Pinoy version. Let's read it. Psalm 1, 1 to 3. Binibless ang taong ayaw sa advice ng masasama. Hindi sumusunod sa mga makasalanan at hindi nakikijoin sa mga nanlalait sa Diyos. Verse 2, instead, masaya siya pag sinusunod niya ang batas ni Lord. Sa umaga at gabi, inaaral niya yon. Verse 3, para siyang punong nakatanim sa tabi ng batis, namumunga ng sakto sa panahon, hindi natutuyo ang dahon, at lahat ng ginagawa niya, successful talaga. Ang ganda, di ba? So let's pray for a while and let's invite the Holy Spirit to teach us this morning. Hallelujah. Lord, we worship you and we thank you, Lord. We are here and our hearts are ready to receive from you, O God. Samahan mo kami because, Lord, you want to grow in you, Lord. You want to follow you, Lord. And I pray, Lord, sa bawat isang mga nakikinig right now, mga naka-tune in po right now, I pray, Lord, that you would touch their hearts, O God. And that they would open up unto you, Father God, kung ano po yung kalooban mo, yung nais mo sa amin, Panginoon. Yung aming pong binasa, Panginoon, Lord, ay talagang maitayin po sa aming mga puso at makita namin ang mga benefits po nito sa amin, O God. We thank you and praise you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Okay.
So, alam niyo, habang binabasa ko to, parang yung makita mo na parang pag-intro nung psalmist is parang instruction niya is something negative, 'di ba? Kasi sabi niya, yung unang-unang binigay niya dito na points is do not walk in the counsel or advice of the wicked or ng masasama. So, inumpisahan niya na blessed daw ang tao. So, we are blessed when we do not walk in the counsel or advice of the wicked or nung mga masasama. Grabe nung wicked. Na-encounter niya na ba yung word na wicked? Di ba yung mga wicked, parang ginagamit yan madalas sa mga grabeng kasamaan, di ba? Sa cartoons na mga wicked mother, wicked stepmother, wicked sisters, gano'n, di ba? Pero pagka sineryoso mo, grabe yung masabihan ka ng wicked or masama talaga. It's something that you do not want to associate with. But sometimes you do not know, we are not aware na meron palang times na siguro sa isang tao na naguguluhan, wala siyang ganong klaseng environment na maaring puntahan, diba? Na feeling niya, kailangan niya ng advice. Sabi ng Bible, do not walk in the counsel of those people. Diba? Because these wicked people, they do not believe in God. They intentionally disobey the Lord and they want to destroy what God builds. So we are in our theme, the Spirit-filled family. It's still the family, our family, na dapat closely knit po tayo. Dito tayo naghihingi ng counsel, dito po tayo nanghihingi ng advice. Minsan ng mga kabataan mas nakakapag-open up pa sa sa professor niya, sa mga taong minsan lang niya nakilala or na maaring ang galing magsalita, no? But you have to check who these people are. Because if we follow these people na masasama, may mga hindi magandang pamumuhay, they will affect our lifestyle. Yung ating sariling, the way we handle our lives. And these people, alam niyo po yung term na walang puso. Diba? Yung parang pinigyan ka ng counsel, yung bang tipong laban. Meaning to say, yung laban na you destroy. Diba? Yun yung counsel na ibibigay sa'yo is for you not to, parang they don't want you to go into the process of developing your character. So, let's check. Kanino ba tayo nagpapakounsel? So, sabi ng Bible, that we should not walk in the counsel of the wicked or ng mga masasama po ng mga tao. Huwag na po nating ipapasukin sa ating mga buhay because these people, wala po silang mga pagtsatsaga, walang mga puso, ika nga, no? Na maaring meron kang problema, pero ang gusto niya lang, ay hindi, ganito gawin mo, kailangan, ginawa sa'yo yan, eye for an eye, tooth for a tooth, talagang labanan mo sila, magrebelde ka, yan yung mga maririnig mong counsel sa mga masasama, which is taliwas po sa sinasabi po ng salita ng Panginoon. So, first, we are blessed when we do not walk in the counsel or advice of the wicked. Next, we are blessed when we do not stand in the way of sinners. Kanina, when we do not walk, ito naman, when we do not stand. Ibig sabihin, dun sa daanan. Diba? Yung parang wala ka namang ginagawa, pero nakatayo ka dyan sa daanan, at daan ng daan yung mga so-called makasalanan or sinners. Sinners can be everywhere. Sinners are those people na hindi po naniniwala sa Panginoon. Maaaring nadadaanan mo yan sa social media habang ikaw ay nagbabrowse. Maaring nasa school yan or nasa opisina mo yan, mga sistemang hindi tama. Parang nakikinig ka lang, mamaya na-i-influence ka na. They are bad influence and they will bring us to trouble. So be very careful. Be very, very careful
na hindi po tayo nasa daanan tong mga tao to. Baka mayaya ka, kapatid, di ba? Yung parang, oh, wala kang ginagawa, tara, labas tayo. Tara, mga estudyante, ano tayo, punta tayo dito, gimmick tayo. Tapos yung mga magulang nyo, nagte-text, patayin mo muna yung cellphone mo. Ano yan, bad trip yan sa gimmick natin, di ba? So, wag po tayong humarang doon sa mga daanan. Umiwas po tayo, no? Maaaring ma-out of place ka kapag hindi ka sumunod, which is, it's okay. No? It's totally okay for as long as we are following the Lord. Dahil ang mga tao pong ganito, mga tao na sila hindi sumusunod sa Panginoon, sila gumagawa ng mga kasamaan, for sure, there will come a time na aanihin din po nila yung kanilang ginagawa. So, mga kapatid, no, mga kabataan, even those who are working, those who are adults, sometimes nagkakaroon tayo ng encounter with people na parang all of a sudden ma-influence ka, no, if you are not really deep in the word of the Lord, you are not thinking parang, ay, okay lang, minsan lang naman, di ba? Minsan lang naman kung pagbibigyan ko muna to, magsisinungaling muna ako sa asawa ko, pupunta muna ako dito. No? Kaya, ito muna yung gagawin ko kasi sabi nila, madali yung pera dito, mga easy way out, di ba? So, lahat po ng gumagawa ng hindi tama, wag po natin silang samahan, no? Hayaan mo na silang mauna. Hayaan mo na sila yung gumawa ng hindi tama. For as long as we are following the Lord, you are in the right place, kapatid. So, do not stand in the way of sinners. Pag meron na, nalalaman mo na, nagpaplano na sila, iwas-iwas na tayo. Diba? Kasi habang nagtatagal ka dyan, habang nagbababad ka sa mga barkadang hindi tama, habang ikaw ay nag-e-enjoy na paunti-unti, diba? Una, saan ba nag-uumpisa yung mga malalaki, kundi sa mga small na vices, small na patikim-tikim, diba? Hanggang you are already enjoying it, and then later on, you will justify yourself. And I'm saying this, hindi lang po sa mga tao na maaaring hindi pa nakaka-attend ng church, but even if, we are already in the church, because sometimes, every Sunday lang ka lang nagpupunta sa church, diba? So, dalas-dalasan po natin. Diba? Dalas-dalasan po natin, and mamaya may tatakal pa po ako, no? But in this verse 1 pa lang po ito na sinabi ng psalmist, and yet, if we will really study, andun yung wisdom Andun yung wisdom, then if we apply it in our lives, kapatid, ikaw ang makikinabang dito. Next, I forgot to mention that kanina it will affect your lifestyle, but on the second one, if you do not stand in the way of the sinners, it will affect your disposition. Makaka-apekto sa disposition mo yan kapag ikaw ay sumunod sa kanila. So better not stand in the way of sinners, no? Yung bang gusto mong magpakatino, gusto mong sumunod sa magulang mo, gusto mong umayos yung Christian life mo, gusto mong lumago, gusto mong mag-grow, pero kapatid, kapag lagi kang nasa daanan ng mga makasalanan, hindi mo ma-attain yun. So you have to decide because it will affect your disposition. You have to make a very good disposition, which is to iwas-iwas, no, sa mga tao na hindi gumagawa ng kabutihan. Okay, next is, do not sit in the seat of mockers or mapanlait. Basahin natin dito, sabi po, hindi nakikijoin sa mga nanlalait sa Diyos. Those who are mapang-asar, bully, proud, they don't see the good side. No? They always highlight your weaknesses dahil sila yung magaling. No? And these people will affect what? Your character, our character, because bad company corrupts good character. In 1 Thessalonians chapter 15, verse 33, yan po ang sinabi na kung ikaw ay may maayos na character, no? Kapag kakasama mo sa mga kakaupo mo, sa mga mapanlait, mga nakakita lagi ng hindi maganda,
then later on, it will affect our character. So, iwasan po natin sila. Huwag po tayong makiupo. Sabi nga, huwag kang pag-join sa kanila, makipagkwentuhan, or mag-contribute. Or alam niyo yung parang, sabi nga, pag mayroong nag-comment, sabi mo, oo nga, ba't nga ganon? No? Bakit ganon? Oo nga daw ng oo nga. Para daw siyang cow na talagang nakikipag-join sa pagpanlalait ng ibang tao. But for us, no, na tayo po ay patuloy na nag-aaral ng salita ng Diyos, the character that we should develop is that character which is forgiving, loving, kind, humble, patient, we are resilient, we are diligent people. No? Ito po kapag nakita natin na, medyo hindi tumataliwas sa tayo, then just go back to the Word, and iwas po sa mga taong ganito po, yung kanilang mga ways sa buhay. So check ourselves, sino yung lagi mong kasama? Sino yung lagi mong kakwentuhan? But our family, sabi nga, hindi po ipapahamak ng magulang ang kanyang mga anak. But there's always a certain age wherein yung mga bata parang humihiwalay, di ba? Sa mga magulang parang minsan nahihiya, pagkasama lagi, lalo na yung mga lalaki, di ba, na bata pag nagbibinata na, gusto niya parang nag-adventure, kasama na yung mga barkada, mga kabataan, hindi po kayo ipapahamak ng mga magulang ninyo. So, sabi po sa Ephesians chapter 6 verse 1, children, obey your parents unto the Lord. Unto the Lord, meaning to say, kapag ang kanyang pagpapa-obey sa atin ay para sa kaluwalhatian ng Panginoon. No? Hindi siya nag-i-impose on something bad that will happen to us. So, this is the right thing to do, ang sabi ng Biblia. Okay? So, second point, dun po sa verse 2, make it a goal to apply God's word in our lives. So, go back to the word pa din. Kailangan i-apply natin ang salita ng Diyos. But how can we apply the word of God if we do not know the word of God? Diba? So, dito sabi sa verse 2, masaya siya pag sinusunod niya ang batas ni Lord sa umaga at gabi, inaaral niya yun. Umaga at gabi. Na-mention din po yan sa book of Joshua, to meditate the word of God day and night. And in Deuteronomy chapter 6 verses 6 to 9, it's parallel din po with this psalm. It's written po here that these commandments, ang sabi po ni Moses, these commandments that I give you today are to be upon your hearts. Impress them on your children. So, mga magulang may responsibilidad sa mga anak. And mga anak, kailangan sumunod kasi ginagawa ng mga magulang yung tama dahil ito po ang sinabi ng Panginoon, no, sa Word of God. So, these commandments that I give you today are to be upon your heart. So, magulang, impress them on your children. Talk about them when you sit at home, when you walk along the road, when you lie down, and when you get up. Tie them as symbols on your hands and bind them on your foreheads. Write them on the door frames of your houses and on your gates. Ganun ka-importante yung salita ng Diyos. Yung matutulog ka na lang, ayan, sasabihan ka ng magulang mo. Pagkagising mo, sasabihan ka na naman ng magulang mo. Minsan paulit-ulit, pero ganun talaga eh. Hanggang sa ma-instill sa mind. When you lie down, when you walk, when you get up, sabi pa sa Word of God, itali daw sa mga kamay, i-bind sa forehead, at i-write sa door frames of houses and on your gates. Para hindi makalimutan. Para mai-apply. So, ang magulang po, talagang ganun lang talaga sila because they are following the Word of God na talagang i-train yung mga bata. Talagang kailangan turuan yung mga bata. So, usually pag bata, I mentioned earlier, di ba, yung pagka medyo nagbibinatanin, humihiwalay na yan sa mother. Pero pag bata,
laging clingy, di ba? Clingy yung mga bata, babae man yan or lalaki. Then that's the start, no? Na pwede na pong turuan ng mga magulang yung mga bata about the Word of God. No? Tag them along, huwag niyo po silang iwanan sa bahay. Meron po tayong Sunday school here sa church. Hindi po dapat sila iniiwanan. Kailangan sinasamahan po natin sila dito. Meron po tayong different ages ng meron po tayong mga teachers. We are provided with teachers who are really able, they are trained to teach your children. So, para po nang sa ganon, sa kanilang paglaki, meron pong gabay. Amen po ba doon? So, in Proverbs 22, verse 6, train a child in the way he should go, and when he is old, he will not turn from him. So sa isang pamilya, merong mga anak na dapat sumunod sa mga magulang. So may role, di ba? So yung mga magulang din po, kailangang magpasunod dun sa mga anak. So let's do our part. And what is the result? Sa verse 3. First, it is like a tree, no? Sabi, para siyang punong nakatanim sa tabi ng batis. Like a tree planted in the streams of water. So when you do that, when you are umiwas ka sa kasamaan and then yung Word of God ang talagang binigyan mo ng panahon, ng oras, ng lakas, you are like a tree planted in the streams of water. Second, you yield fruit in season. And third, whatever he does prospers. Ano pong ibig sabihin nun? When you are like a tree planted in the streams of water, you receive fresh revelation, fresh insights, and always hopeful and positive. Wala pa po akong nakilalang tao na nag-meditate ng salita ng Diyos na pagkakausap mo ay negative. Always po very encouraging, very positive, very hopeful. At yun din po ang mangyayari sa atin. Yung bang kahit na ano pa yung mga pangyayari sa paligid mo, alam mo stable ka. Alam mo hindi ka mag-worry. Alam mo meron kang Diyos. Alam mo meron kang deliverer. Alam mo meron kang pag-asa kahit na tipong yung paligid mo doesn't say so. But still you know and you know in your heart, in the deepest of your heart that there is God. That we have God who will help us. That God will always see to it na tayo pong mga anak niya na nagtitiwala sa Kanya ay meron pong magandang resulta. No? Minsan pinapaganda pa ni Lord lalo yung story of our lives. May mga darating na challenges but we should always be still and know that our God whom we serve is a faithful God. So it yields fruit in season. So we go through a process of maturity. Katulad ng mga bata, maaaring minsan, miss ka sa magulang mo, lagi ka na lang sinasabihan, no? Parang dinadirect yung life mo. But if you obey, if you do not rebel, and you just allow your parents to mold you in the Lord, makikita mo one day that all of this, ikaw rin yung aanin. You will be fruitful in time. You'll be confident that God will finish what He has started in you. Hindi tayo ilalaglag ni Lord. One day, may magandang bunga. In season. Merong season yung buhay. Merong season, napaka-exciting po ng buhay. At ang Lord po is a God of variety. Na yung, sometimes you pray for something and yet hindi pa siya dadating kaagad kasi meron siyang ginagawa sa atin. Minomold niya tayo, inaayos niya tayo, diba? Lalo niya tayong pinapalalim sa ating spiritual life. No, wala namang tao na kapag parang overnight success. Kailangan dumaan ka sa proseso. Nang sa ganon, makita mo mas maging malawak ang iyong pangunawa. Maging mas malawak ang iyong kakayanan at maintindihan mo ang bawat taong sitwasyon. Kasi if everything is always good, yung lahat madali para sa isang tao, hindi niya malalaman na yung meron palang proseso. Hindi niya malalaman na masarap pala yung naging matiisin ka and then the fruit of your labor will be very sweet. So, yung fruit in season, masarap po yun. Pero yung fruit na wala sa season, yung bang hindi pa panahon, tapos kinain mo na, like, ano ba yung mapapait? Yung lansones, di ba? Pagka kinain mo yan, hindi pa yan hinog, napakapait niya. No? Yung mangga,
Diba? Pagka andas na lang, talagang type mo yung manggang hilaw, diba? Na may bagoong. Pero pag gusto mo talaga ng mangga na sobrang sweet, yung parang alagi-maras, diba? Parang ang sarap-sarap nun kasi nahinog siya sa yung in season talaga eh. It's like every person, no? Na kapag hindi pa panahon mo, huwag mong ipipilit. Kailangan sumunod ka sa magulang mo. Kailangan, kung panahon mo ng pag-aaral, mag-aral ka. Dahil darating yung time kung saan yung stage na gusto mong puntahan, dadating din yan para sa'yo. Diba? Pagka hindi mo pa kayang isang bagay, do not overspend. Do not spend beyond your ability, beyond your what you earn. Kasi hindi pa no? Huwag po tayong maiinggit because huwag tayong, siya may ganito, kailangan may ganito na rin ako. Hindi pa panahon. Kasi baka may inaayos pa si Lord. Baka wala ka pang tamang ipon, di ba? So, kailangan ayusin po natin because si Lord po has given us parents, no? Has given us people who are over us. Dahil hindi naman talaga pupunta dito si Lord, tas yung maririnig mo yung voice niya, audible voice niya na, anak, ito yung gawin mo. Hindi, di ba? I mean, He has provided us the Bible, and He has provided us teachers, pastors, and more so our parents. Diba? Yung mga magulang natin, minsan, feeling mo, ang kulit, kailangan mag-please ka, punta ka ng linggo, maging maaga ka, paulit-ulit sila kasi baka hindi mo pa ginagawa. Diba? Pero pag nagawa mo na yan, I tell you, they'll be very proud of you. And I tell you, magiging masaya. No? Magiging masaya ang kanilang puso. Sino bang ayaw magpasaya sa mga magulang natin, di ba? Okay? So, next, ito maganda, whatever he does, prospers. Ganda dito sa Pinay version. Lahat ng ginagawa niya, successful talaga. Successful. No? And the glory belongs to the Lord. Amen? No? Favor and opportunities are available for all of us. In effect, the Lord will trust you with bigger things. Habang maayos mong hinahandle yung mga bagay na binibigay sa'yo, responsibilities, then, bibigyan ka, not because inaalipin ka siguro sa bahay, sabi mo, lagi na lang ako inutusan, lagi ako na lang yung ganito, ako na lang lagi nag-aasikaso, pero alam mo, pagka in-assess mo, nung laging ikaw yung nag-aasikaso, di ba ang galing-galing mo na? Di ba talagang naaasahan ka? And yung mga, pagdating sa mga events na malalaki, parang, grabe, ang galing mo na, pwede ka na mag-volunteer. Pero yung mga taong lagi na lang spoon feeding, ang hirap kasi, minsan nakakabigat, di ba? So, make it a point to be responsible. And for sure, pagka nagkaroon ng awards night, nandun ka. Di ba? Recently, we had our training sa bank. And just last Friday, we awarded our staff, our officers, for their production. And yung mga tao, kasi it's open for all the, a few officers, meron lang category sila na pwede silang, they are allowed to sell our products in the bank. And yung mga, syempre, yung mga mga iba hindi naniwala, nagpetics, pero yung iba na talagang porsigido, pagdating ng awards night, syempre sila yung may award, di ba? And meron silang bragging right kasi the award is lang naman it's a simple chocolate na may plaque, may a few amount na GC, pero yung bragging rights, di ba, nandoon. And what more, di ba? They are parang nung time na pinipicturean sila, daming mga branches kasi all of us were there. And sabi, pagka magaling ka, syempre, it's your time to shine. So, pinipicture parang, uy, na ba yan? Pwede na ba yung maging, pwede ba yan sa branch ko? Pero pagka tamad-tamad ka, syempre, ayoko niyan. Wag mo yung ilalagay sa, sa branch ko. Kasi, ayoko niyan. Gusto ko sa branch ko, syempre, yung mga magagaling, masisipag, madaling magtrabaho, no? So, ganun din po tayo. Nakikita po tayo ng Panginoon, no? And God will help us. Of course, hindi po natin yan sa sariling mga kamay natin kakayanin. But, if we follow the Lord, miracles are going to happen. Greater task, greater territories will be given to us. Okay? I hope you are inspired with our word for this morning. And
tayo po ay manalangin and we'll proceed with prayer for this morning. Hallelujah. Lord, we praise you. We thank you, Lord. Napakabuti mo, Panginoon. Lord, salamat dahil yung salita mo, Panginoon, ay available. And if we will have time to meditate on your word, Lord, mangungusap ka sa amin. Alam ko na mas marami ka pang sasabihin, Panginoon, Lord, very personal, Panginoon, sa bawat isa na nandito ngayon, Panginoon, at nanonood, nakikinig, Panginoon, ng iyong salita. Lord, mangusap ka sa kanila. I don't know their situation, Lord. I don't know, Panginoon, kung ano yung dinadaanan nila sa pamilya, sa trabaho, Panginoon, but I believe with all my heart, Panginoon, that if they will just follow you, follow your word, Lord, wala namang imposible, Panginoon. Kasama ka namin, ikaw ang aming malaking Diyos. At napakalaki ng plano mo, Panginoon, sa bawat isa. We thank you, we praise you, Lord, in Jesus' name. Amen, amen, and let's proceed with our prayer. Samahan niyo ako, no? Nandyan pa ba kayo? I hope that you are all eyes and focus para po manalangin tayo. Yung puso natin, buksan natin sa Panginoon. Alam niyo ba na napaka-bless natin na ngayong oras na ito mananalangin tayo? Because not all people really has that heart to pray. Yung bang bago mag-pray, na problema muna, nag-worry, tapos talagang parang nasakluban ng langit at lupa. Pero kapatid, meron tayong Diyos. Hindi natin yan kakayanin on our own. That's why you have to pray. So, first in our prayer is the blessings of Psalm 1:1-3, yung ating pong text for this morning. Panalangin natin yung Psalm 1:1-3 in our family. Panalangin natin na yung mga ating pamilya, maranasan yan. Yung ating mga kasamahan dito sa church, no? Maranasan yan. Kasi I believe na may mga nanonood po ngayon, maaaring hindi ka na, I mean, all of us are anak, pero baka ikaw ay nasa mga edad na po na meron ka namang mga anak, no? So, but still, we are all children of God. And God wants to give us His word, His assurance na sasamahan niya po tayo. So, let's pray for the parents, the children, the elderly to walk in the ways of the Lord. So, let us pray. Hallelujah. Lord, marami pong salamat, Panginoon, sa iyo. We pray the blessings of Psalm 1:1-3 in our family, Panginoon, in the parents, in the children. Lord, even those, Lord God, sa RCMI na maaring wala yung kanilang mga magulang dito, Panginoon, Lord, maaring mga magulang nila nasa abroad, nasa probinsya, maaring sila po ay mga working student or sila po ay nandito lang sa Manila because they are working, Panginoon. I pray, Lord, na, Panginoon, pagpalain mo yung buhay nila, Panginoon. Palalimin mo po sila, O God. I pray even, Lord, for our elderly, Lord, na, Panginoon, maaring naisip nila na sana nakalakad sila sa ways mo nung sila'y mga mas bata pa or maaaring may mga anak po sila, Panginoon, Lord, na nangangailangan, Lord, ng presensya mo. Lord, samahan mo sila, Panginoon, O God, upang, Panginoon, patibayin mo ang loob nila nang sa gayon, O Lord God, matanggap nila ang pagpapalang ito, Panginoon. Matanggap nila, Panginoon, Lord, yung kalooban mo, O God. And I join them in faith, O God, sa pananalangin ng bawat isang pamilya sa RCMI, Panginoon, O Lord God, ay talagang susunod po sa iyo, Lord. Susunod, we will, Lord, decide to follow you. We will decide to walk according to your ways, Panginoon. Lord, maraming salamat. Lord, I pray for each and every person, Panginoon, na nakikinig na dito, Panginoon, O Lord God, magkaroon, Lord, ng influence, O God, that influence, that leadership, Lord God, that, Lord God, yung panawagan, Panginoon, Lord, ay mailagay sa puso namin so that, Lord, on our own, Lord God, kami, Panginoon, Lord, ay talagang sasamahan mo, Panginoon, as we, Lord, share your word, O God. Lord, tulungan mo kami, families by families, Lord God, in our groups. Lord God, tulungan mo ang bawat isa. Maraming salamat sa iyo, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Next, let's pray for Regions of Christ Ministries that will be a light in the area of Cubao and wherever God will take His children. Paglinggo po, tayo po ay nandito sa Cubao. Pero meron po tayong iba't ibang mga satellites and mga districts po na ipanalangin po natin nasaan man po. Maging yung mga tao pagka nasa trabaho, nasa opisina, nasa eskwelahan po, or
nasa kanya-kanyang mga bahay, sa mga hindi po nag-work, na ang bawat isa po sa atin, we will be a light that will shine for the Lord. Okay po? So that our pastors will also continue to hear and listen to the voice of the Spirit for the direction of the church. Pray for the growth of every believer as we apply God's Word. Pray for the different ministries. Alam niyo na po yung mga ministry, so panalangin mo yung ministry where you are involved in, or panalangin natin yung mga ministry na nais mong salihan. Panalangin din po natin yung atin pong mga gumraduate sa different na mga trainings so that they will aspire more and they will be one of us, maging worker po sa vineyard ng Panginoon. Let's also pray for the upcoming business meeting this coming November, a board election po, and then the anniversary of the church on December. So marami na pong preparation ang nagaganap. Pag-pray po natin, maging po ang ating transition in 2024. So ang dami pong pwede po natin panalangin. Maaaring nasa sama-sama kayong family ngayon, or maaaring mag-isa ka lang ngayon sa kwarto, or nandun ka sa sala. Kapatid, sama-sama tayo panalangin. Hallelujah. Lord, we praise you and thank you, Lord, for Radiance of Christ Ministries, oh God. Thank you, Lord, dahil binigyan mo kami, Panginoon, Lord, ng aming lugar, Panginoon, dito sa area ng Cubao. Lord, maging yung aming different na mga satellites, oh God. Different, Lord, na lugar, abroad and here in the Philippines, oh God. In, Lord God, na ang iyong mga anak, Panginoon, na itinalaga mo bilang mga pastor po namin, oh God. Mga workers namin, sa amin pong mga satellites. So God, we pray, Lord, saan man po sila naroon, Panginoon, naka-assign, I pray that they will be in their respective position as your light, O God. I pray, Lord, na, Lord, kung saan naroon ang aking mga kapatid, nandoon ang kapayapaan mo, nandoon ang wisdom mo, nandoon, Panginoon, ang kalakasan mo, katagumpayan, ang pag-asa, Panginoon, O Lord, ay hindi mawawala, O God. I pray, Lord, for our pastors, that our leaders will continue to hear and listen to the voice of the Spirit for the direction of the church, O God. I know, God, that you will multiply, Lord, numerically and spiritually, O God. And that is, Lord God, our goal, Panginoon, na hindi kami maging stagnant, hindi maging dormant ang pananampalataya namin, Panginoon. Kami ay lalago, kami ay lalawak pa, Panginoon, ang aming mga territories where you will use us mightily, O God. And I pray in the name of Jesus, O Lord God, na maging mas malalim pa po kami. And Lord, as we pray those things, O God, I know, Lord, na magkakaroon kami ng mga challenges. Meron kaming mga haharapin. Even now, I know, may mga kapatid kami na dumadaan sa mga pagsubok sa pamilya, sa health, finances, Lord. But you want us to know, O God, na we just have to hold on. We have to continue, Lord God, na isik, Panginoon, ang kalooban mo. Isik, Panginoon, at patuloy na manalangin sa iyo, Panginoon, because you are the God of miracles, O God. We thank you, Lord, even, O Lord God, sa bawat isang ministry, Panginoon, na itinatag mo, Panginoon, sa aming church, Lord. Walang ministry, Panginoon, na maliit. Walang ministry, Panginoon, na mas sikat dahil nakikita. Panginoon, pinapanalangin ko ang bawat isang ministeryo, yung mga, lalo na, Panginoon, yung mga nasa lugar, mga ministry, Panginoon, hindi nakikita ng tao, but then, oh God, ginagamit mo in a very mighty way, Father. I pray that they will continue, Lord, because truly, Lord God, you are faithful, Father. Samahan mo sila, Panginoon. Samahan mo kami. Panginoon, minsan nakakapagod, minsan very tight yung schedules. Minsan we have to choose, oh God, because, Lord, kailangan namin, Panginoon, magpatuloy, oh God. But Lord, we love you. We love you so much, oh God, and we want to give our very best, Lord. I pray na yung mga ministry na ito, Panginoon, Lord, magpatuloy sila. Magpatuloy pa silang magpalago, magpagamit. Hindi sila, Panginoon, Lord God, magsettle for less, oh God. They will continue, Lord, to strive for more, oh God. They will continue to improve themselves, oh God. There will always be room for improvement, oh God. And I pray for the leaders in each ministry, Panginoon, yung mga
heads, oh God, I pray that they will be open for suggestion, that they will be open, Panginoon, para sa improvement, because we all want, oh God, Lord, na maging maayos, Panginoon, Lord, ang aming church na ito to the glory of your name, Father God. We pray for the upcoming business meeting, Lord, for the board election. We ask you, Lord God, for your presence, oh Lord, as we discuss, oh God, yung mga plano ng church, Panginoon, and for the anniversary, Lord, salamat sa lahat ng nag-commit. Salamat, Panginoon, may this anniversary bring glory to you, Father God. May people, oh Lord God, come, Lord God, with that expectant heart, Panginoon, oh Lord. We will witness, God, kung gaano ka naging tapat, Panginoon, sa iglesyang ito. Maraming salamat, Panginoon. We pray for smooth transition, Lord, in 2024, oh God. Maraming salamat, Panginoon. You are the same God yesterday, today, and forever, oh God. And you will remain the same, oh Lord. We praise you. We thank you, Lord, in Jesus' name. Amen. Ngayon, magpatuloy po tayo ng pananalangin. Tuloy-tuloy ko na pong ipapanalangin ang Israel. And then, let's pray for our economy of the Philippines. And then, the upcoming barangay and SK election on October 30. So, let's pray. Lord, we pray, Lord God, for Israel. Lord, we pray, Lord, that they are the apple of your eye, Panginoon. Lord, sa Biblia, Panginoon, nandun, O Diyos, na, Lord, from the very beginning, O God, sila'y tinitingnan mo, Panginoon, ng bayang Israel, Panginoon. And even, O God, you've chosen them kung saan, Panginoon, Lord, nagmula, Panginoon, Lord, ang lahi din, Panginoon, ng aming tagapagligtas, ang Panginoong Jesus. Lord, I pray, Lord, that all Israel will be saved, O God. Let your plan, Lord God, prevail, Father. We pray, Lord, that every believer will be very vigilant to follow you, Lord. We pray, Lord God, for the signs, Panginoon, na nakikita namin. Mas lalo kami, Panginoon, na lumalim sa'yo. Lord, mas lalo kaming magpakatatag, magpakahanda, Panginoon. At this is just to remind every one of us, O God, that everything will pass away, O Lord God. But your word, your plan, it will never pass away, Father God. Lord, bless Israel. We pray for peace for Israel. Lord, the same way we are praying for our country, Lord, the Philippines. We pray for our economy, Panginoon. Dalangin ko, pagpalain mo ang Pilipinas, Panginoon. Let there be more jobs, more importations, Lord, more tourism, more businesses to open, Father God. I pray that the government will be very transparent, Lord, and the officials will have the wisdom and the heart to solve the challenges of this nation, Father. We pray, Lord God, sa aming pong presidente, Panginoon, sa bawat official in the government, oh God. I pray that they will have the heart to see, Lord, what is happening, Panginoon. Magkaroon ng pagtutulungan, magkaroon, Panginoon, Lord God, ng pagbabayanihan, Panginoon, O Diyos. Dalangin ko, Panginoon, Lord, ang pag-angat ng aming bansa na hindi kami maghihilahan pababa, Panginoon, kundi, O Lord, magtutulungan, Panginoon, O Diyos. Dahil, Lord, yun yung kalooban mo. Kami ay magkakalahi, kami, Panginoon, magkakapatid, Panginoon. I pray, Lord God, na ang salita mo rin ay tunay na mag-spread, Panginoon, sa bawat isang government office, O God. We pray, Lord God, na Lord, na ang salita mo, ang panawagan mo, Panginoon, Lord, na pag-follow sa iyo, Panginoon, ito ay makakarating hanggang sa different offices in Malacanang, Panginoon. Lord, yung mga offices, Panginoon, mga government offices, in the municipalities, O God, Lord, in the barangays, Panginoon, Lord. God, tulungan mo, Panginoon, even, O Lord God, yung mga opisina, Panginoon, the private offices, Panginoon, Lord. We pray for the business people, Panginoon, that they too, Lord God, will be instruments, O God. Alam ko, Panginoon, na marami kang mga tao, Panginoon, na binigyan ng maraming mga abilidad, Panginoon. I pray na magamit ito, Panginoon, Lord, para po sa paglago ng iyong, ng bansang ito, Panginoon, O God. I pray that poverty will be handled well by the government by providing more education, more opportunities, Father God. I pray na yung mga pera, Panginoon, mga taxes na binabayad ng mga tao, Panginoon, ay magamit, Panginoon, para sa mga hospitals, O God. Lord, samahan mo kami. Panginoon, na nandito kami sa Pilipinas, naniniwala pa rin kami, Panginoon, O Diyos, na kaya mo itong iangat. Na kaya, Panginoon, makipagsabayan ng aming peso, Panginoon, sa different currencies, Lord, sa ibang bansa, Panginoon. Lord, more so, God, kaming mga Kristiyano,
kami ay may ekonomiya na galing sa iyo, Panginoon, hindi ekonomiya ng bansa. Panginoon, alam namin that we are blessed, O God. That, Lord, you have done that before, O God. Lord, in the Old Testament, nung time, Panginoon, nila Abraham, ni Isaac, Panginoon, na kahit na may mga famine, Panginoon, sa paligid nila, pinagpapala mo, Panginoon, ang iyong mga anak, O God. Pinagpala mo, Panginoon, even in the time of Joseph, Panginoon, O Diyos, na nasa kapaligiran niya, Panginoon, O Lord, ay naghihikahos, walang makain, nandoon, Panginoon, ang katuyuan ng mga pananim. And yet, O God, you have given wisdom, Lord, and favor, Father God. And we believe that will happen, Lord, to every person, Panginoon, every Christian, Panginoon, na nananampalataya sa iyo. Speak blessing, Lord, upon every person, Panginoon, na sumusunod sa iyo. And lastly, Lord, we're praying for the coming barangay and SK election, Panginoon. We pray for clean, orderly, and successful election, that there will be no vote buying or vote selling, Father God. That we will be responsible voters, Panginoon. Na Lord, wag naming maliitin, Panginoon, ang eleksyon na ito. Dahil ang eleksyon na ito, Panginoon, Lord, ay preparation sa malaking eleksyon pa na mangyayari, Panginoon, sa aming bansa. At Lord, alam namin, Panginoon, na hawak-hawak mo ito sa iyong kamay. Panginoon, salamat. Meron kaming isang napakalaking Diyos na maaari naming tawagin, maaari kaming magtiwala, maaari kami, Panginoon, Lord, na maglagi, Panginoon, O Lord God, sa iyong presensya at makita namin na merong kapayapaan sa iyo. Lord, we praise you, we thank you, we honor you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Maraming salamat sa inyo, mga kapatid. Salamat for taking time this Saturday morning. God bless everyone. Shine where you are.